Hello guys! Welcome to Daddy's Kitchen. Narito po tayo para magluto ulit ng isang ulam na mabilisan at kayang-kaya ng budget. Hindi po masyadong magastos. Pero lahat naman po talaga magastos kailangan natin gastusan ng ating pang-araw-araw na kailangan sa buhay. Nandito po at medyo sinusipon ako at naulan po at nasumpong ang aking allergy. Okay, umpisa na po natin. Naglagay na po ako ng cooking oil. Pinapainit na po natin. Ayan, nilagay na po natin yung garlic. Kasi ako po, inuuna ko talaga yung garlic kasi mas gusto ko po yung aroma niya. O yung medyo parang magsasangag ka ng mani na kailangan brown siya. Hindi naman po masusunog yan, hinaan nyo lang apoy. Ito po talaga yung traditional na kinalakayan ko na kailangan una ang garlic. Ayan. Ayan, pag medyo brown na po siya, lalagyan na natin ng onion. Ayan. Halo-halo lang po. Ito, mabilis sa luto lang po ito kasi para po tipid sa oras. Ayan. Nilagay ko na po ang chicken. Na ginamit ko po rito ay chicken breast. At saka yung kinuha ko po yung atay ng yung puso sa atay ng manok kasi matagal po lumambot, kaya kailangan po isabay na natin. Kailangan po natin siyang kutsihin mabuti para hindi po masira ang pagkain. Then, kaya po natin mag-brown at para po maganda ang luto ng ating chicken igado. Ala Daddy's version yan. Disclaimer lang po, ito po sarili ko lang na naisip na magkaroon tayo ng chicken naman ang gamitin natin para maiba naman. Ayan. Nagugustuhan ko ni binata ko kasi favorite ng pagkain na may atay. Mahirap po magluto ng may hawak na camera. Mahirap lang po tayo, wala po tayong pambili ng ano. Pero ito lang naman po para may share ko yung easiest way at hindi magastos na pagluluto ng ulam. Kaya medyo nagtutubig na po siya. Ang gagawin po natin, tatakpan muna natin. Babalikan po natin siya after 3 minutes. Bubuksan na po natin after 3 minutes. At yan po. Niluluto na po yung karne ng manok at yung heart ng chicken. Konti lang po nilagay kong oil kasi nagmamatika po siya. Hindi po maganda pag masyado maraming mantika sa katawan ng tao dahil napunta po ito sa tiyan, sa belly natin. Ayan. At habang paiga na po yung kanyang sabaw, lalagyan po natin ng asin, pampalasa, konti lang po para nagtaktak lang kayo ng aji, pero hindi po ako nakagamit ng aji. Paminta, saluin po natin. Ayan. Nilagay ko po yung atay kasi pag ang atay po na overcook, matigas. Ayan.
Nagutom na po ako. Lalagyan po natin ng soy sauce. Tansyahan na rin po kasi hindi naman po maramihan ng ating luto. Tansya-tansya lang. Dahil yung mga si dati may sa tansya. Kasi haluin po natin. Meron po ako ditong katas ng pinya. Ilalagay po natin. Para may konting acidity po. Yan. Para may konting aramina. Yan po isa sa nagpapasarap ng lasa ng ating pagkain. Pwede nyo pong ilagay yan sa adobo. Lagyan po natin ng konting sugar. Yan, tapos ilagay na po natin ang, ito po ay iniwan ko ng pahaba. Ito po yung bell pepper, red bell pepper. Wala tayong green, maganda sana kung may green. Kaya lang wala po tayong nabili. Kaya ito na lang pong carrots tsaka patatas. Lalagyan na po natin sabay-sabay. Hugasan na po yan, huwag kayong mag-alala. Sasaluin lang po natin. Ayan, nahalo na po natin, tapos lalagyan po natin ng konting tubig. Ayan, lagyan na po natin ng konting tubig at hayaan po natin kumulo hanggang sa maluto yung mga gulay. Takpan po muna natin. Babalikan po natin yan. Oops, ayan, kumukulo na po. Kumukulo na siya. Kaya po na natin lumambot yung mga gulay para po hindi matigas kainin, lalo na doon sa mga nagbabadya ng matanggal ang mga ngipin. Hindi po mahirap kainin. Titikman po natin. Nako, andun na po yung lasa. Masarap po. Hindi po sinasabi ko masarap ang luto ko, pero sa panlasa ko yun, okay na po. Takpan po ulit natin at babalikan natin siya after 5 minutes. Okay, isang na po natin at hindi na po natin tatakpan hanggang sa kumulo. Actually, kumukulo na po. Kumukulo na rin yung siyang ko. Ayan. Para po, kasi ano po siya, tutubig pag nilagay niyo yung takip, kaya kailangan po alisin niyo para madali pong maiga. Iigaan po natin ng konti ito para hindi po masyadong maraming sabaw. Hindi po ito yung traditional na pagluluto ng igado. Kaya ito po ay naisip lang ni dati para na maiba naman, para hindi naman laging pork o baboy ang ginagamit. Kaya lang po natin maluto yung gulay. Sana kung may green pepper ako na, bell pepper ako nabili, maganda sana yung kulay. Pati buhay nyo magiging maganda ang kulay. Yan, next. Umugot na naman si Daddy. Okay, ilalagay na po natin yung ating chicken liver. Ayan. Ilagay ko na po.
Kung maghihiwa po kayo, pwede naman po sa pinaglagyan na ng liver kasi malinis naman po yun. Kasi gagamit po tayo ng pinggan. Gagamit po, siyempre gagamit tayo ng sangkalan. Gagamit tayo ng dishwashing liquid eh. Hindi na tayo makakatipid nun. Kailangan natin magtipid sa hirap ng buhay ngayon. Kaya kailangan lahat ng bagay gagawa ka ng paraan para makatipid. Halo-haluin lang po natin. At ayan, yummy po. At ayan po natin kumulo. Ayan, luto na po ang ating ulam. At medyo hindi ko po, wala po tayong pampalapot o nilagay na ano man na makakalapot sa ating pagkain para kasi po dito sa Japan medyo yung klima po ay hindi po medyo maano pa po, malamig-lamig sa hapon eh. Hirap po yung init-init lagi ng ano ng ulam. Patayin na po natin. Okay. Tapos na po ang ating chicken higado, daddy style. Simple, mura, at tipid sa oras. Hanggang sa muli po. Bye bye!